Bakit may mga estudyante na sobrang sipag mag-aral pero average lang ang result? Habang may iba naman na parang chill lang pero ang taas ng performance? Or bakit may mga estudyante na parang same lang naman ng tinuro, same lang yung classroom, same yung professor pero sobrang laki ng difference sa performance? The answer is not just intelligence. The answer is how they think and how they learn. Hello guys, I'm Jess. Today pag-uusapan natin ang difference ng novice learners at saka ng expert learners. At baka makita nyo rin kung nasaan kayo ngayon. Unahin natin sa part ng knowledge in different subject areas. Ano yung difference ng novice at saka ng expert learners natin dito? Una, sa novice learners, they have limited knowledge in the different subject areas. Kaya nga yung novice learner, ang knowledge nila kadalasan isolated. Example natin, sa business student, alam nila ang definition ng marketing, ng accounting, at even management. Pero hindi nila nakikita kung paano connected ang marketing strategy sa financial decisions ng kumpanya. Even sa IT students natin, marunong silang mag-code pero hindi nila nakikita yung connection ng programming sa user experience or sa business needs. Kaya nga, ang nagiging resulta, limited knowledge is equal to alam nila yung parts pero hindi nila nakikita yung bigger picture. Samantalang sa mga expert learners natin, they have deeper knowledge in different subject areas because they look for interrelationships in the things they learn. Kaya nga yung mga expert learner natin, hindi lang sila nagme-memorize. Hinahanap talaga nila kung ano yung connection. Example natin, sa criminology, naiintindihan nila ang relationship ng psychology, ng sociology, at ng law enforcement. Hindi lang sila nakafocus sa iisa. Samantalang sa education naman, nakikita nila yung connection ng teaching strategy at saka ng mga learning theory. Even sa IT, naiintindihan nila kung paano yung system design ay nakakaapekto sa business efficiency. Kaya nga yung mga expert learners natin, they ask, paano ito connected sa ibang concept? Kaya nga, ito yung tandaan ninyo, deep knowledge is relational knowledge. Okay? Number 2, sa problem solving naman. Anong difference nitong dalawa? Sa novice, satisfied sila sa surface. They scratch the surface and okay na yon. They hurriedly give a solution to the problem. At ito yung mga estudyante na pagka-encounter ng problema, sagot agad. Okay, meron na sila. Example natin, sa research problem, nakita nila yung issue. And then anong resulta? Bibigyan ng dagdagan natin nito ng budget. And that's it. Pero hindi nila alam kung ano talaga yung root cause. Even sa math problem, nakita nila yung formula, then substitute agad. Kahit hindi pa sure kung yun talaga yung tamang formula. Kaya nga, surface level lang. Thinking equals mabilis, pero mababaw. Samantalang sa mga expert, they first try to understand kung ano yung problema. They look for boundaries. They create a mental picture doon sa problema. Kaya nga yung mga expert learner natin, bago sila sumagot, ina-analyze muna nila. Example natin, sa business case, may mga tanong na pumapasok sa isip ng mga yan. Ano ba talaga yung main problem? Ano ba yung limitations sa budget, sa time, sa manpower, mga ganyan? Ano ba yung possible consequences? May mga questions pa rin na dumarating sa isip nila pag ganyan. So, sa ganitong mga cases, hindi sila nagmamadali. Okay? Remember this one. Experts solve the right problem before giving the right answer. Okay? Number 3, learning or thinking strategies. Anong difference na naman itong dalawa? Sa mga novice learners natin, they employ rigid strategies that may not be appropriate
to the task at hand. Isa lang yung study technique nila sa lahat. Sample natin, memorization sa lahat. Kahit naman analysis yung subject. Or hina-highlight lahat. Kahit hindi lahat naman importante. Basa lang sila ng basa na walang practice. Kaya nga, rigid strategy is equal to one size fits all. Samantalang ang expert learners natin, they design new strategies that are appropriate to the task at hand. Flexible sila. Sample natin, for computation subjects, nagpa-practice sila ng solving. Para sa mga theory subjects, nagko-concept mapping naman sila. Para sa skill-based subjects, they do the hands-on application naman. Even sa exam, anong ginagawa nila? Nagkakaroon sila ng active recall at hindi lang siya re-reading. Kaya remember this one, experts adjust strategies depending on the demand of the task. Okay? Number 4, selectivity in processing. Sa novice learners natin, they attempt to process all information they receive. Lahat gusto nilang aralin. Lahat gusto nilang tandaan. Sample natin, kapag merong 60 slide presentation, lahat yun naka-highlight. Lahat yun kinopya sa notebook. Anong resulta? Information overload. Yan yung hindi maganda. Parang phone lang yan na puno na ang storage. Anong resulta? Nagiging mabagal. Samantalang sa expert learner, they select important information to process and then they break down those information into a manageable chunks. Kaya nga yung expert learners natin, marunong silang mag-filter. Example, tinitignan nila ano ba yung objectives? Ano ba yung repeated concept? Ano ba yung core principles? And then after that one, then binebreak nila into parts. Instead of 5 chapters pagpalagay natin, in one night, hindi. Ginagawa nilang 1 chapter, tapos may review, tapos may practice pa. Di ba? So, tandaan niyo, hindi paramihan ng inaral. Paramihan ito ng naintindihan. Okay? Number 5, production of output. Sa mga novice learners natin, they do not examine the quality of their work. They do not stop to make revisions. Anong ginagawa? They submit agad, pass agad, move on agad. Okay? Example natin, kapag essay done, hindi na proofread. Kapag tapos na rin ang research, hindi na rin chinek ang citations. Kapag tapos na rin ang presentation, hindi na ni-rehearse. Ang mindset, okay na yan. Okay na yan. Okay? Samantala, ang mga expert learners natin hindi. They check their errors. They redirect their efforts to maintain quality output. Kaya yung mga expert learner natin, may revision habit sila. Example natin, after ng essay, chinecheck pa nila yung grammar, yung pag-improve ng argument, strengthen yung pag-strengthen dun sa conclusion. So after solving, i-double check nila yung solution. They analyze their mistakes. Then after reporting naman, they reflect. Clear ba talaga yung delivery ko? Kaya nga ito tandaan nyo, experts understand that quality output requires refinement. Okay? Remember this. Being a novice is not an insult. Okay? Lahat tayo nagsisimula as novice. But staying novice, that is a choice. Ang difference ng novice at expert ay hindi talent. It is mindset, strategy, and discipline. So today, ask yourself, tatanungin nyo sa sarili ninyo, do I connect ideas across subjects? Do I deeply analyze problems? Do I adjust my learning strategies? Do I filter information wisely? Do I revise and improve my work? Remember this, because education is not about passing requirements. It's about developing the mindset of an expert thinker.